Anata 15:16. Sebastian, maggagabi na. Anata 15:16. Sebastian, maggagabi na. Pumasok na tayo, sabi ni Lana habang palapit siya kay Sebastian. Tumanggo si Sebastian at nagtungo siya sa lambak kasama si Lana, si Feline, at ang iba pa. Holy Maiden, lumapit ka dito ngayon na. Biglang sumigaw si Kendrick. Kendrick, matuto kang lumugar. Wala kang karapatang utusan ako. Galit na sumagot si Selena. Sa Nebulosa Sacred Ground, ang status ng Holy Son ay medyo mas mababa kumpara sa Holy Maiden. Ngunit dahil si Kendrick ay anak ng Holy Lord, masyado siyang mapagmataas. Ikaw ang dapat na matutong lumugar fiancé kita, pero nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. May pakialam ka ba sakin? Seryosong tanong ni Kendrick. Kendrick, uulitin ko hindi mo ako fiancé. Ang pagiging Holy Maiden ay hindi nangangahulugan na kailangan kong pakasalan ang Holy Son. Tsaka, wala kang pakialam sa personal kong buhay. Sagot ni Selena. Sumiklab ang galit ni Kendrick nang mapagtanto niya na hindi siya sineseryoso ni Selena. Bumugso ang kanyang galit, at tumingin siya sa mga tao sa paligid bago sumigaw, kayong lahat, tingnan niyo si Sebastian. Isa siyang napakasama at walang awang mamamatay tao. Saan man siya magpunta, dumadanak ang dugo. Ngayong niyakap na niya ang dark arts, wala na siya sa katinoan. Kapag hindi natin siya idinispatya, maghahasik siya ng lagim sa mundo. Si Thurston Tide, ang young scion ng Tide family, ang unang sumagot. Itinaas niya ang kanyang espada, at nag-alab ang galit sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sumigaw siya, tama si Kendrick. Matagal nang walang puso at malupit si Sebastian. Noong nasa Maple Week siya, pinatay niya ang bawat isang inosenteng tao sa bayan para lang makuha ang isang kayamanan. Wala itong kapatawaran. Hindi natin pwedeng palampasin ang ginawa niya. Sumunod, si Christoph Cormac, ang Holy Son ng Cypher Sacred Ground, ay idinagdag na, tama yon. Dapat puksain ang isang demonyong gaya niya. Bilang makatarungang mga tao, dapat tayong magkaisa at burahin sa mundo ang kasamaang ito upang manumbalik ang kapayapaan. Naaalala niyo kung ano ang ginawa niya sa Twilight Moor? Pinatay niya ang mga kapwa niya disipulo para matutunan ang dark art. Walang kapatawaran ang masasamang bagay na ginawa niya. Si Knox Westfield, ang Holy Son ng Tapson, ay lumapit din at idineklara ng may makatarungang galit, bilang mga cultivator, kailangan nating itaguyod ang makatarungang landas. Ang isang taong gaya ni Sebastian, na isang kahihiyan sa ating mga prinsipyo, ay kailangang puksain agad. Kapag hinayaan natin siyang mabuhay, napakaraming buhay ang masisira. Nitong nakaraan lang, sa Immortal Sect Tournament, lantaran niyang hinamon ang autoridad ng mga major faction. Walang hangganan ang kayabangan niya. Ang lahat sa paligid nila ay nagsalita ng may makatarungang galit at nagsalita sila ng mas mabibigat na mga salita. Lalo nitong pinaigting ang galit ni Selena. Sumigaw siya, mga walang hiyang hapokrito, binabaluktot nyo ang katotohanan dahil sa inggit nyo sa lakas ni Sebastian. Sinisiraan nyo siya. Naging makatarungan ang mga ginawa niya, at walang katotohanan ang mga kalokohang pinapakalat nyo. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Lana habang tinuturo niya ang grupo. Mga sinungaling, tumigil kayo sa pagkakalat ng maling impormasyon. Matuwid ang asawa ko sa lahat ng ginagawa niya. Paano niyo siya nagawang suron ng ganito nang hindi man lang nakokonsensya? Namula sa galit ang mukha ni Feline, at nanginig ang buong katawan niya. Paano niyo nagagawang magsinungaling ng lantaran? Hindi ba kayo natatakot sa magiging kapalit nito? Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Sebastian. Tumingin siya sa mga taong ito at malamig na sinabing, kung gusto nyo akong pabagsakin, sugurin nyo ako. Wala akong kinatatakutan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kayong lahat, sama-sama natin siyang pabagsakin. Lalong nagalit si Kendrick at ang iba pa dahil sa hindi pagpapakita ng takot ni Sebastian at sabay-sabay silang umatake. Lumiwanag ang paligid sa pagkislap ng spiritual energy at sa nakakasilaw na kanon ng mga magical artifact.
Napakaganda ng eksenang ito ngunit puno ito ng pagnanais na pumatay. Humagupit sa ere ang mga divine ability at spell na parang isang malakas na bagyo, at naglabas ang mga ito ng mabagsik at mapanirang enerhiya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Sebastian habang sinusuri niya ang mga parating na atake. Agad siyang sumigaw sa kanila Lana, Feilin, Selena, at sa iba pa, umatras kayong lahat, dol-iyan nyo. Ang mga babae, na alam ang pambihirang lakas ni Sebastian, ay nag-alinlangan sandali ngunit agad din silang sumunod. Bagaman bakas ang pag-aalala sa kanilang mga mata, lumayo sila patungo sa isang ligtas na lugar gaya ng sinabi ni Sebastian. Kabanata 15-17. Nakatayo si Sebastian ng mag-isa laban sa rumaragasang alon ng mga pag-atake. Ang kanyang pisikal na lakas ay walang kapantay, at ang kanyang antas ng pagsasanay ay labis na mataas. Habang ang pag-atake ay dumating sa kanya na parang bumabagsak na alon, siya ay kumilos na parang multo sa bilis at liksi. Bawat hampas na kanyang pinakawalan ay may dalang napakalakas na puwersa na para bang kayang punatin ang mismong tela ng kalawakan. Si Kendrick, malakas at tiwala sa kanyang lakas, ay pinaputok sa ere ng isang suntok mula kay Sebastian. Dama po ang dugo mula sa kanyang bibig habang ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin na parang kanyan bago bumagsak ng malakas sa lupa, na nagpalipad ng malaking ulap ng alikabok. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng puting tela, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalang paniniwala. Hindi niya maunawaan kung gaano siya kabisa sa harap ni Sebastian. Ang iba ay mas malala pa ang sinapit. Kahit ang mga tinatawag na Holy Son level na eksperto ay hindi makalaban ng isang palitan laban kay Sebastian. Ang mga kamao ni Sebastian ay tumama na parang martilyo, at bawat suntok ay may napakalakas na puwersa na parang alon ng dagat. Ang mga tinamaan ay sumigaw habang sila'y inihagis sa ere. Nabasag ang kanilang mga buto, at sumabog ang kanilang dugo. Pumailan lang siya sa mga kaaway na parang isang di mapipigilang Diyos ng digmaan. Ang kanyang mga palo ay mabangis at mapang-api, na nag-iwan ng pagkawasak sa kanyang likuran. Saan man siya magpunta, ang mga kaaway ay bumabagsak sa lupa, at ang kanilang mga sigaw ng sakit ay umuukit sa hangin. Sa loob lamang ng ilang sandali, mahigit 10 tao ang bumagsak. Ang lupa ay tinablan ng pula sa dugo, at ang matinding amoy nito, na parang metal, ay nanatili sa hangin. Ang iba ay nakatitig sa malamig, walang emosyon na mukha ni Sebastian at nakakatakot na lakas. Ang kayabangan at kumpiyansa na dati nilang ipinakita ay napalitan ng labis na takot at kawalang pag-asa. Ang ilan ay nanginginig ng labis na halos hindi makatayo. Ang kanilang mga mahika na artepakto ay nahulog mula sa kanilang mga kamay at bumagsak sa lupa. Ang iba ay natigilan sa kanilang kinalalagyan, at ang kanilang mga ngipin ay nagkikiskisan ng walang kontrol habang nalimutan nilang tumakbo. Maraming tao ang naglabas ng mga sigaw ng takot at tumakbo palayo habang ang kawalang pag-asa ay nagudyok sa kanila na humiling ng mas maraming paa upang makatakbo ng mas mabilis. Sebastian, ang galing mo. Tumingin si Harvey kay Sebastian na may mga mata na puno ng paghanga. Sa katotohanan, kahit sina Lana, Feilin, at ang iba pa ay labis na nayanig ng nakakatakot na lakas ni Sebastian. Si Sebastian ay simpleng ngumiti nang hindi nagsasalita. Kinuha niya ang kanyang tablet at sinilip ito. Ang kanyang mga puntos, na dati ay higit sa 600 milyon lamang, ay umabot na ngayon sa 1.286 bilyon, na naglagay sa kanya sa ikatlong pwesto sa ranggo. Sa parehong oras, ang labas na mundo ay nasa kaguluhan. Ang mga nakakakilala kay Sebastian, lalo na ang mga nakatatandang matatanda at disipulo ng Violet Sacred Ground, ay labis na nagulat. Kahit sa kanilang pinakamalalim na mga pangarap, hindi nila kailanman naisip na aabot si Sebastian sa top 3. Si Sebastian ang nagdala kay Lana at sa iba pa sa isang lambak. Ang lambak ay sapat na malaki upang makapaglaman ng 10,000 tao nang hindi masyadong masikip. Narinig ko na ang gantimpala sa pagkakataong ito ay isang espiritual na infusyon, sabi ng isa ng may kasabikan. Kapag dumating na ang oras, ang purong enerhiya ay babagsak mula sa langit at ongat mula sa lupa.
Maaari mo itong maabsorb ng hindi pinapino, at mabilis nitong mapapalakas ang iyong antas ng pagsasanay. Parang sobrang ganda naman para maging totoo, pero sigurado akong may iba pa dito, sabi ng isa pang tao nang may pagdududa. Hindi ganon kadali, may sumingit na isa. Narinig ko na may bayad ang pag-absorb ng spiritual energy 1,000,000 puntos bawat minuto. 1,000,000 puntos kada minuto. Ang mahal naman yan. Sigaw ng isa sa hindi makapaniwala. Pero ito ay isang bihirang pagkakataon upang mabilis na mapalakas ang iyong cultivation base, sagot ng isa. Kung makakatulong ito na makalusot sa isang bottleneck, sulit ito. Ang mukha ni Sebastian ay nagniningning sa pananabik. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay umabot na sa 3-star intermediate deity realm, habang ang kanyang mental na kakayahan ay nasa 7-star na antas. Kung ang spiritual infusion ay makakapagpataas ng kanyang cultivation base upang umayon sa kanyang mental prowess, makakamit niya ang perpektong balanse. Sa kanyang pinahusay na bronze body na pisikal, hindi siya matatakot kahit sa pinakamalakas na Holy Lord level na mga kalaban. Noong mga sandaling iyon, isang batang babae ang tumalon sa lambak. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, ang kanyang maliwanag na mga mata ay kumikislap tulad ng mga bituin, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay malayang dumadaloy sa hangin. Mayroon siyang mapaglarong ngiti sa kanyang marikit na mukha, na nagliliwanag ng kawalang kasalanan at alindog. Isang grupo ng mga lalaki ang napansin siyang nag-iisa at agad siyang pinalibutan. Ang kanilang mga mapanlikhang ekspresyon ay nagbigay diin sa kanilang masamang intensyon. Ano bang ginagawa ng isang magandang dalaga tulad mo dito mag-isa? Sabi ng isa sa kanila na may pilyong ngiti. Ang babae ay nagmukhang masungit, at ang kanyang boses ay matalim sa inis. Umalis ka na. Matapang. Gusto ko yan, pang-aasar ng isa pang lalaki na may pang-aalipusta. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Umalis ka na ngayon, o pagsisisihan mo. Pinagsisisihan mo. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Ang leader ng grupo ay sumabog sa malakas na pagtawa na puno ng pang-aalaska. Hindi na nag-aksaya ng salita ang babae. Naglabas siya ng matinding sigaw at kumaway ng kanyang kamay. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab, at ang mga lalaking iyon ay lumipad na parang mga kanyan sa isang kisap mata sila'y bumagsak sa lupa na may malalakas na tunog. Kabanata 15:18. Ang mga lalaki ay turnatig sa batang babae nang may takot at nagmamakaawa. Hindi, pakiusap. Pakiusap, huwag kami saktan. Humiyaw ang babae at sinabi, ibigay mo ang mga puntos mo. Hindi naglakas loob tumanggi ang mga lalaki at mabilis na ibinigay ang kanilang mga puntos. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa karamihan, si Shiloh Faraday. Lahat ay nagulat nang marinig iyon. Walang inaasahan na ang top scorer na si Shiloh ay isang napaka-inosenteng mukhang dalaga. Hindi mapigilan ni Sebastian na muling sumulyap sa kanya ng ilang beses pa, at isang pakiramdam ng pag-iingat ang pumasok sa kanyang isipan. Sa ganitong lakas, tiyak na hindi siya dapat maliitin. Parang naramdaman ni Shiloh ang atensyon pero bahagya lang siyang ngumiti. Pagkatapos, nakahanap siya ng tahimik na lugar at tumayo doon habang hindi pinapansin ang lahat. Habang ang mga tao ay naguguluhan pa rin sa hindi inaasahang pagdating ni Shiloh, isang masiglang figure ang dahan-daang naglakad papasok sa lambak. Kumilos siya ng may kagandahan, ang kanyang mukha ay napakaganda, at ang kanyang mga mata ay may bahid ng kalungkutan. Si Lillian Smith iyon. Nang makita siya ni Sebastian, isang maikling ekspresyon ng sorpresa at pananabik ang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit mabilis itong napalitan ng mas komplikadong damdamin. Agad siyang nakita niya siya, at ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay naging malalim na pagmamahal at pananabik. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa isang sandali, tila huminto ang oras. Bumalik ang mga alaala. 3 taon na ang nakalipas, sa pilitang kinuha ni Mitchell si Lillian dahil lamang siya ang nawawalang anak ng pamilyang Alpan. Mula noon, siya ay hiwalay na kay Sebastian. Nagdusa sila ng maraming taon ng sakit at pananabik. Dahil sa wakas ay nagkita na sila muli, napakarami nilang gustong sabihin, pero pareho silang hindi alam kung saan magsisimula.
Bahagyang kinagat ni Lilian ang kanyang labi. Gusto niyang lumapit sa kanya, pero ang pag-aalinlangan ay pumihil sa kanya. Ang ganda-ganda niya. Para siyang diyosa, bulong ng isa sa pagkamangha. Kung siya ay magiging akin, isusuko ko ang 10 taon ng aking buhay, sabi ng isa ng may damdamin. Mabilis na nagbabala ang kanyang kasama, bumaba ang boses mo. Anak siya ng pamilyang Alpan. Kung malaman nilang tinitingnan mo siya, kahit 10 buhay mo ay hindi ka mailigtas. Ano? Anak siya ng pamilyang Alpan. Agad na nabasa ng malamig na pawis ang lalaki. Ang pamilyang Alpan ay isa sa nangungunang 18 super pamilya. Sila ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihan at kasing lakas ng isang ika-4 na antas ng banal na lupa. Sa mundong ito, sila ay isang nakakatakot na higanti. Nagdadalawang isip pa rin si Lilian, pero mabilis na lumapit si Sebastian. Sa ilang hakbang lang, tumayo siya sa harap niya. Nagkatitigan sila, at ang kanilang mga mata ay puno ng malalim na damdamin, na para bang mayroon silang walang katapusang mga salitang nais ipahayag. Sa susunod na segundo, inabot niya ito at niyakap siya. Lahat ay naiwan sa naguguluhang katahimikan at labis na nagulat sa kanilang nasaksihan. Kabanata 15-19. Ang tapang ng batang to. Paano niya nagawang insultuhan si MS Alpan? Hindi napigil ang isigaw ng isa. Hindi mukhang galit siya. Magkasintahan ba sila? Bulong ng isa pang tao. Huwag kang magbula-bula. Ang mga miyembro ng pamilya Alpan ay hindi kailanman nag-asawa ng tagalabas, kaya imposible na sila ay magkasintahan, mabilis na sagot ng isa pang tao. Nabalitaan ko na ang pinuno ng pamilya Alpan ay ikinasal na kay Mitchell si MS Alpan, dagdag pa ng isa. Tama yan, siya ang kasintahan ni Mitchell. Napaka-bold ni Sebastian, kahit na malakas siya. Si Mitchell ay pangalawa sa pagsubok, at ang lakas niya ay nakakatakot. Kung makita ito ni Sebastian, wala siyang laban, bulong ng mga tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Nang mga sandaling iyon, may sumigaw, nandito na si Ginoong Mitchell. Kasabay nito, naramdaman ni Sebastian ang labis na pagnanais na pumatay. Bahagyang nagkunot-noo siya at lumingon sa pinagmumulan nito. Nakita niya si Mitchell na papalapit na may madilim na ekspresyon, at ang paligid niya ay puno ng galit. Pakawalan mo si Lilian. Ang boses ni Mitchell ay puno ng pagnanasa ng pagpatay. Mahal ko siya. Wala kang pakialam, malamig na sagot ni Sebastian. Anong karapatan mong kausapin si Ginoong Mitchell ng ganyan? Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo. Sigaw ng mga miyembro ng pamilyang Alpan kay Sebastian. Sebastian, ngayon ang huling araw mo. Ang mga mata ni Mitchell ay nag-aapoy ng matinding pagnanais na pumatay. Mabilis na humarap si Lilian kay Sebastian at sinabi, hanggat nandito ako, Mitchell, hindi mo siya mahahawakan. Nakita niyang ipinagtatanggol siya ni Sebastian, nagalit si Mitchell. Sebastian, kung lalaki ka, humarap ka. Ang pagtatago sa likod ng isang babae ay hindi ka ginagawang bayani. Sinusubukan kanyang i-provoke, huwag kang magpaloko. Babala ni Lilian. Pagkatapos, humarap siya kay Mitchell at sinabi, hindi kita papayag ang hawakan siya. Mitchell ay ngumisi ng may pang-aasar. Umalis ka dyan. Papatayin ko siya, kahit ano paman. Gusto pang magsalita ni Lilian, pero mahinahon siyang hinayla ni Sebastian sa likuran niya at sinabi, ito ay sa pagitan namin, huwag ka nang makialam. Sa mga salitang iyon, nagpalitan sila ng tingin ni Mitchell bago siya tumalon sa hangin. Nagharap sila sa kalangitan, at ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang magbulungan. Talagang hindi alam ni Sebastian kung kailan titigil. Naglakas loob siyang hamanin si Ginoong Mitchell. Isang miyembro ng pamilya Alpan ang nagmura. Tama ka. Si Ginoong Mitchell ay pangalawa sa trial at talagang isang powerhouse. Walang paraan na may tsansa si Sebastian, dagdag pa ng isa pang miyembro. Sayang. Malakas si Sebastian, pero mukhang tapos na siya sa pagkakataong ito. May isang nagbuntong hininga at walang magawa na umiling. Si Lilian ay nagmamasid ng may kaba. Hawak ng kanyang mga kamay ang lelayan ng kanyang damit habang bumulong siya, Sebastian, sana maging ligtas ka.
Mukhang nag-aalala si Feilin. Si Sebastian ay nasa seryosong problema ngayon. Sana makalabas siya dito nang walang sugat. Kinagat nila na ang kanyang labi at idinagdag, halika na, Sebastian. Hindi ka pwedeng matalo kay Mitchell. Huwag mag-alala. Hindi matatalo si Sebastian. Sisirain niya ang pangit na iyon, si Mitchell. May matibay na paniniwala si Harvey kay Sebastian at iniidolo siya. Gayunpaman, patuloy na pinapababa ng mga miyembro ng pamilya Alpon si Sebastian. Swerte lang si Sebastian. Wala siyang laban kay Mr. Mitchell. Hintayin mo lang, si Ginoong Mitchell ang magwawagi. Tapos na ito bago pa magsimula. Sa ere, mukhang seryoso si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at katapangan habang nakatuon siya kay Mitchell at pinag-aaralan ang bawat galaw nito. Sa kabilang banda, mukhang galit at walang pakialam si Mitchell. Ngumisi siya na parang nililibak ang katapangan ni Sebastian. Lumutang ang galit sa mga mata ni Mitchell, at sumigaw siya, maglakas loob ka pang makipaglaban sa akin para sa isang babae. Ang kapal ng mukha mo. Hindi kumurap si Sebastian at sumagot, akin si Lilian. Ikaw ang walang hiya na sumusubok agawin ang aking babae. Babagsakan kita ngayon. Kabanata 15:20. Tumawa si Mitchell ng mapait. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Kung hindi ka pa umasa sa paglilitis na iyon noong nakaraan, nagawa mo bang saktan ako? Ngayon, jijibin kita sa harap ng lahat at pagmamasdan ang iyong pagdurusa sa sakit at kawalang pag-asa. Manatiling malamig ang ekspresyon ni Sebastian habang siya'y nang-aasar. Dalhin mo na. Malalaman natin kung sino ang mas magaling. Ipinagpag ni Mitchell ang kanyang mga braso, at isang nagngangalit na apoy ang rumagasa kay Sebastian na parang alon ng dagat. Ang langit ay dumilim sa makapal na ulap, at ang hangin ay humuhuni habang ang mga apoy, na hinampas ng mga hangin, ay lalong naging marahas. Kalma at mahinahon, nalog ni Sebastian ang kanyang harmony blade. Itim at puting liwanag ang nagsanib upang bumuo ng isang matibay na kalasag upang harapin ang matinding apoy. May mga galaw ka, pero hanggang doon na lang yan, sigaw ni Mitchell, at muling sumiklab ang apoy. Ang hangin sa paligid nila ay nagbago dahil sa init na parang ang espasyo ay malapit ng matuno. Tumindi ang tingin ni Sebastian. Ang espiritual na enerhiya ay sumiklab sa loob niya na parang agos, at sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang Phantom Stride. Agad siyang nawala mula sa kanyang orihinal na posisyon, at muling lumitaw sa likod ni Mitchell. Ipinagpag niya ang kanyang espada na may nakamamatay na layunin at nagpadala ng isang energy slash na pumutol sa hangin. Sa sandaling iyon, kumidlat, at ang liwanag ay napakatindi na tila handang punatin ang madilim na kalangitan. Naramdaman ni Mitchell ang pagbabago at mabilis na lumingon. Sa napakalakas na kapangyarihan, tinawag niya ang isang alon ng apoy upang harangan ang atake. Isang sigaw ang umabot, at ang lakas ng shockwave ay nagpadapa sa kanila pabalik ng ilang hakbang. Ang lupa sa ilalim nila ay nanginginig, mga alikabok at bato na lumilipad sa hangin. Ang mga puno ay nahugot, at ang kaguluhan ay nag-iwan ng paligid sa ganap na pagkawasak. Ang mga manunood sa ibaba ay naiwan sa naguluhong katahimikan. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwalang pagdapos sa tindi ng laban, na higit pa sa kanilang inaasahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Lilian, at parang may buo ng pagkabahala na tumambad sa kanyang lalamunan. Ang mga mukha ni na Feilin at Lana ay pareho ring tense at puno ng pag-aalala. Ang mga miyembro ng pamilya Alpon ay nanatili sa tabi habang walang humpay nilang sinusuportahan si Mitchell. Ginoong Mitchell, tapusin mo na ang laban na ito. Ipakita mo sa kanya ang mga magiging resulta ng paglabag sa iyo. Si Sebastian ay nakabawi at sinugod si Mitchell. Nagbanggaan muli ang dalawa sa isa pang matinding laban. Habang nagmamadali patungo kay Mitchell, ang harmony blade ni Sebastian ay kumikislap ng maliwanag. Ang aktibo at pasibong batay na espiritual na enerhiya ay sumiklab na parang alon ng dagat. Pagkatapos, bumuo ito ng isang napakalaking anino ng espada na tumaga ng diretso kay Mitchell. Umatungal si Mitchell sa pagsuwi ang kanyang mga apoy ay naging isang higanteng phoenix ng apoy.
Lumipad ito sa himpapawid na may matinding init at tumalon patungo sa anino ng espada. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, at ang pagsabog ng liwanag ay napakaliwanag na nakakasilaw. Ang matinding enerhiya ay kumalabog sa hangin, at ang hangin ay nanginginig. Nagsimulang mabuo ang mga bitek na parang sapot ng gagamba at mabilis na kumalat sa kalangitan. Umugang ang mga hangin, at nawala ang liwanag ng araw at buwan na para bang nanginginig ang mundo sa bigat ng epikong labanan na ito. Gumamit si Sebastian ng Phantom Stride, at ang kanyang anyo ay kumilos ng hindi inaasahan. Agad siyang lumitaw sa tabi ni Mitchell. Pinakawalan niya ang Duality Reversal Technique upang gawing magulo ang nakapaligid na espiritual na enerhiya at meleg si Mitchell. Ngunit nanatiling kalmado si Mitchell sa ilalim ng pressure. Mabilis siyang bumuo ng mga seal ng kamay at nagdasal ng isang incantation habang lumitaw ang isang nagliliyab na pulang simbolo. Agad nitong pinigilan ang magulong enerhiya sa paligid niya. Walang pag-aalinlangan, inihampas niya ang kanyang mga kamay pasulong upang magpadala ng sunod-sunod na mga bola ng apoy na lumipad patungo kay Sebastian na parang mga bumabagsak na bituin. Hindi nag-alala si Sebastian. Ang Worldbinder seal sa kanyang kamay ay lumutang at lumaki. Naglalabas ito ng isang sinauna at makapangyarihang aura upang hadlangan ang pagsalakay ng fireball. Ang mga pagsabog ay yumanig sa lambak sa ibaba at nagpaugong sa lupa. Ang mga bundok ay gumuho, at malalaking bato ay nahulog. Lumalakas ang laban sa bawat palitan. Na-activate ang Twilight Vision ni Sebastian, at nagpadala siya ng dalawang sinag ng mahiwagang liwanag patungo kay Mitchell. Sumagot si Mitchell sa pamamagitan ng pagtawag ng isang proteksyon na kalasag ng apoy upang itaboy ang mga sinag. Sa sandaling iyon, ang buong espasyo ay tila napuno ng kanilang nakapanghihilakbot na espiritual na enerhiya at banal na mga teknik, na para bang ang mismong tela ng realidad ay mapapunit sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Sumigaw si Sebastian, at ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya ay nagtipon sa Harmony Blade. Ang liwanag ng talum ay sumiklab ng maliwanag habang inugoy niya ito ng buong lakas upang magpadala ng isang napakalaking liwanag ng espada na tumatagos sa hangin patungo kay Mitchell. Naging seryoso ang mukha ni Mitchell. Mabilis niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay, at ang mga apoy ay nagtipon sa isang higanteng sibat, na itinulak niya patungo sa liwanag ng espada. Ang tunog ng pagsabog ay umabot sa malayo, at ang malakas na shockwave ay muling nagpadapa sa kanilang dalawa. Bahagyang damyugo ang bibig ni Sebastian, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Si Mitchell ay humihingal din ng mabigat, kahit na hindi pa rin nawawala ang kanyang pagnanasa na pumatay. Ang mga tao sa ibaba ay namangha sa tindi ng labanan. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa langit na parang nakalimutan na nila ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Lillian sa pag-aalala, at pam-atak ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Feline at Lana ang kamay ng isa't isa habang tahimik silang nananalangin para kay Sebastian. Tahimik na ang mga miyembro ng pamilya Alpan. Nawala sila sa kanilang mga salita dahil sa matinding laban sa harap nila. Sebastian at Mitchell ay pansamantalang nag-ayos bago muling nag-atake sa isa't isa, at ang labanan ay lalong lumala.